sasagarin yung kakayahan mo. Masyadong risky. It's not worth the risk. Yung weight lang niya, 1,400 grams lang. Pwede hagis-hagis sa mga gaan. Is being the top 5 safest in the world. Ikaw na, anong gusto mo? Comfort o forma, diba? Form over function. Nakalimutan ko. May helmet pala ako. Sobrang comfort niya. Uy! Sa flag corner pa talaga nag-U-turn, ano? Yan nga sabi nila talagang mas safe sa racetrack. Doon ka sumagad. Hi mga katingin, finally dumating na ang pinakabagong helmet ng Caberg. Ito yung tinatawag na Drift Evo version 2. Kitang-kita nyo, exported from Italy. So, Caberg is an Italian brand. So, unboxing na natin. Meron siyang mga kasamang visor. Meron siyang kasamang free balaclava. At meron siyang Pinlock Max Vision. Excited na ako at ang tagal kong hinintay ito dahil ito ay new and improved. Ang drift kasi, ito yung subok na natin. And what's new sa version 2? Meron tayo ditong version 1. So, makikita natin from the front. Ayan, meron na tayo ditong dalawang air vents versus single air vent sa version 1. And dito, sa visor niya, meron ng locking mechanism. So, press mo lang yan para ma-open. Sa version 1, dito yung lock niya sa gilid para hindi mo siya maangat. Yung air vents naman ng version 2, nasa baba. Dual din. Versus sa version 1, dito lang yung air vents niya. And then, nilagyan pa nila ng SOS na NFC, Medical Identification. So, pag ikaw ay involved sa isang accident, pwedeng nilang iscan to using NFC. Pwede mong ilagay dyan ang iyong mga information, identification. And dito, meron din tayo makikitang dalawang exhaust. Sa ilalim, meron din exhaust dito. So, mas maganda yung ventilation ngayon. Yung weight nito is 1,500 grams. So, magaan yun para sa isang full face helmet na dual visor. And ito yung kanyang visor. Dito lang yung switch niya sa gilid. Ikot-ikot lang tayo. Pakita natin yung likod. Check naman natin itong carbon. So, ito yung pinaka-favorite ng lahat eh. The carbon fiber helmet. So, this one is a gloss carbon. Nakita naman natin kung gaano kaganda. Pwede may hagis-hagis sa mga gaan. Yung weight lang niya, 1,400 grams lang. Mas pina-premium, kita nyo naman. Ginto. Ginto yung kanyang double D-ring. So, nagsasabing ito ay isang top-of-the-line helmet ng drift. Transparent naman yung spoiler ni carbon. And then, dun nga pala sa mga gumagamit ng eyeglasses, sa mga malalabo mata, ito, meron siyang lagayan dito. So, makita nyo merong icon ng eyeglass. And itong Caberg Drift Evo 2 ay available na ngayon sa mga selected SEC Moto Supply branches, kagaya ng SEC Moto Supply Main Branch, Caloocan, sa 10th Avenue. So, nandito pa rin yung version 1 dahil available pa rin to sa market. Continuous pa rin silang ibibenta yung version 1. Meron pa pala silang may graphics. Kagaya nitong version 1 natin may graphics. Meron pa rin version 2 na may graphics. So ngayon ito naman gagamitin natin. Yung pinaka-latest nating helmet. Caberg Drift version 2. Carbon. Yan. So niready ko na yan kagabi. Nilagyan ko na yan ng intercom tsaka cellphone holder. May mic na rin. Action camera holder. Let's go! At ngayon yung usual na problema ko, syempre pag maraming choices. Problema ko na naman pumili. So inabot ako ng mga ilang minuto bago makapili ng motor na gagamitin ko. So ngayon gamitin natin siguro ito na lang. 48th anniversary ZX4RR 2024. Let's go! So yun, it's a Thursday morning. Ayan, gamit natin etong ZX4RR 40th anniversary. Try natin kumalma. Mas maganda kasi kalmado lang tayo. For the past few months, masyado tayong gigil sa buhay. Gigil at stress. Paano makakagawa ng magandang income dahil hirap ng pag marami ng anak at pamilya. May pressure. So, nandito na kagad tayo sa Shell Boso-Boso. Wala nang paligoy-ligoy pa, Shell Boso-Boso na kagad tayo. Dahil baka ma-board kayo, traffic eh. Solo ride tayo ngayon. Nakakamiss na yung mga tropa, Marami tayong tropa. Pero lately, puro na lang tayo solo ride. Mali naman yung pasok mo, boy. So first time natin matitesting yung helmet natin. Bago nating helmet, Caberg Drift version 2. So far, ang ganda ng comfort niya. Para to sa mga malalaking ulo.
at muka, kagaya ko. Or let's say Asian fit, mas Asian fit siya kasi yung previous na version 1 nagamit natin, mas slim, kaya masikip. Mas dinesign siya para sa mga European heads or mga Western ulo. Siyempre, matagal na naman tayo hindi nakaakyat. Gamit nga pala natin camera, Osmo Action 5. Binili natin yan. Wala pang nag-i-sponsor ng camera eh. Bili na lang tayo sarili natin, di ba? Nakalimutan ko yung ND filter natin, so nakalan tayo D-Log color mode. Ayan. Kung kailan naman tumirik yung araw, no? Tsaka nakalimutan natin yung ND filter. Ewan ko ba? Paggabi kasi napuyat ako pag setup na itong helmet, nagkabit pa ako ng intercom. Hirap kaya magkabit ng intercom, dami mong ilalagay. So yun po yung yung mga pinagdadaanan natin. Minsan lang tayo makalabas at makapag-ride dahil may dalawa tayong baby inalagaan. Wala tayong yaya, hands on. So yun yung challenge ko, paano ka makaka-income ng maganda, paano ka makakagawa ng pera, di ba? Habang nag-aalaga ng baby. Yun yung matinding challenge nun eh. Kumbaga, paano mo isi-shuffle yung buhay, may pamilya sa pagiging breadwinner. Was the real challenge. And syempre ngayon, chill ride tayo kasi hindi natin motor to. Motor natin pero pangbenta to, kaya hindi natin masyadong wawalwalin. Kumbaga, saktong ride lang, mapicturean lang siya, okay na. Tapos babalik na tayo. At least, di ba, bibigyan natin siya ng road test bago natin i-turn over, na testing natin na talaga tumatakbo siya. Tsaka hindi siya magkakaproblema kasi ito dineliver to ng first owner via pickup. Nakasakay sa pickup, so ngayon pa natin masusubukan. Tsaka hindi siya na road test nung dinala sa atin. Kaya 1,000. So ang tamang pag-overtake daw ay nasa outside. Stock tires pa, pero okay naman siya, makapit naman eh. Mamaya tambay lang tayo ng konti sa Manukan, tapos diretso na. Diretso. Imprint naman tayo, imprint customs. Exhaust natin is crown na mahaba, sobrang haba, kaya hindi siya ganun kaingay. And maganda rin pala, hindi masakit sa ulo. Pag talagang natigil ka na matagal mag-ride, balik ka sa basic eh. And natutunan ko, kailangan relax ka lang sa pag-ride. Huwag ka masyadong tense para di ka mapagod. Si Infinitix nandun sa na kagad Devil's Corner na kagad. Yun. Problema, naiihi ako. Pwede makiihi dito. Dito sa gilid-gilid. So no, si Uncle. Uncle TV. Kami namimitik pala dun, di tayo napitikan Alright, tapos na tayo mag-picture taking. Ang ganda pala dito, no? Ganda pala mag-picture taking, no? Walang dumadaan, no? Isa pa. Ganda ng, Ganda. Walang. Bigyan nyo na. Minsan-minsan lang mag-picture-picture, eh. Okay, balik na tayo. Tapos lang natin maglagay ng fertilizer dyan sa may puno. Naparaming tubig dun sa shell. So, kailangan magre-refuel ka ng motor. Magre-fuel ka rin ng katawan. Diba? Uy! Sa blind corner pa talaga nag-U-turn, ano? Second gear nga pala dito. Uy! May madulas, may putik. May mga lupa-lupa, eh. Woo! Sabi na, eh.
So kailangan wag ka mata-target fixate sa mga gilid-gilid. Pag napatingin ka sa gilid, doon ka talaga pupunta. Lagi akong nape-pressure dun sa sa part na yun sa Devil's Corner kasi daming photographer pag nagkamali ka dun, yari ka. May mga nagbibideo pa, nag-aantay ng pagkakamali, kaya pag nagkamali ka sigurado recorded. Maraming vloggers doon, na ang inaabangan yung mga sumisemplang, kaya pag nagpasikat ka na sobrahan, yari talaga. Kaya nga sabi nila talagang mas safe sa racetrack, doon ka sumagad. Dito, bigay mo lang yung mga 50% to 70% mo. Kung sasagarin yung kakayahan mo, masyadong risky. It's not worth the risk. Diba? Coming from me, no? Coming from a former kamote. Nagkapamilya na, kaya nagbabagong buhay na. So far, with minimal wind noise, minimal ambient noise, okay na okay itong Coburg Drift version 2 Pero pinaka-napansin ko yung comfort, tsaka sobrang laki ng visor niya, sobrang lawak, sobrang wide. So safety talaga, kasi kitang-kita mo na kagad yung nasa gilid mo. And syempre naka-pinlock na siya, anti-fog pinlock. Tapos comes with a chrome visor. Pag naka-carbon, chrome visor gamit natin. Pero hindi siya sobrang tinted, kaya kahit mapunta ka sa mga dark areas kagaya nito, maliwanag pa rin siya. Na minsan, okay din mag 400 lang para alam mo yun, nalilimitahan mo yung sarili mo sa speed. Mahina ka sa tukso, pag piga-piga, at least 400. Yun lang yung bibigay niya sa'yo, kaya di ka masyado ma-overspeeding. Diba? Kung relax riding lang na ganito, di ka napapagod. Tsaka nag-enjoy ka. Tsaka syempre itong carbon helmet sobrang gaan. Grabe sa gaan. Diba talaga pag carbon mas masarap gamitin, mas komportable ka. Yung nga lang pansin ko sa carbon, medyo mas maingay siya ng konti kumpara mo sa mga composite fiber, kasi mas manipis ang carbon. Tsaka diba weave siya, may butas-butas yung carbon So mas may konting noise kumpara mo sa mga hindi carbon, non-carbon. Pero yung lightness naman, diba, sobrang gaan. Nag-enjoy ka sa gaan niya, sobra. Parang konti lang nag-ride ngayon, Thursday GP. So yung Thursday GP, ito po yung pinaka favorite na araw mag-ride ng mga malulupit na riders dito sa Marilake. Kaya asahan mo, pag Thursday ka nag-ride, marami kang pitik or pictures. So marami akong nakita kayo ng malulupit na mga photographers Ganun tayo, eagle eye, kaya natin sipatin habang nasa biyahe. Same size ako sa Coburg B2 tsaka sa B1 XL, and I should say after using this helmet for like mga 2 hours ko na ginagamit simula pa kaninang umaga, hindi ka pagod, walang sumasakit sa tenga ko. Unlike doon sa B1 XL, masakit sa tenga. Malaki lang siguro ulo ko or malapad lang ako ulo ko. Masakit sa tenga, yun ang ano ko sa kanya. Ang hirap niyang suotin at hubarin. So kung maliit ang ulo mo, bagay sa'yo mag B1. Ang advantage naman ng B1 is the smaller shell, kasi nga 'di ba masikip siya. Kaya narrow yung shell niya. So bagay talaga sa mga malilitang ulo at ayaw ng bulky look. Itong V2 medyo bulky pero nasa comfort side naman. So ikaw na, anong gusto mo? Comfort o forma, 'di ba? Form over function. Kahit si Mrs. naka V1, nagrereklamo siya. Ang sikip daw sa mukha. So itong V2 sigurado comfort ka dito. So sana next time may makasama na tayo mag-ride, no? Puro lang tayo solo no? Na-miss ko na yung mga tropa. Kung merong tropang nakanood ride tayo, pati yung mga ibang tropa natin, hindi kailangan close natin, kahit hindi natin ka-close, basta tropa. And ito namang Coburg Drift version 2 ay merong iba't ibang shell sizes. For example, small and medium, yun yung pinakamaliit na shell. Tapos large XL, yun yung ibang shell na naman mas malaki na. So yun, depende sa size. Kaya maganda rin, mas magiging proportion pa rin sa'yo. Syempre kung small ka, for sure small din ang body mo, kaya mas proportion sa katawan mo. Hindi kagaya nung version 1, parang alam ko isang size lang lahat. Kaya kahit napakalaki na ng ulo mo, yun pa rin susuotin mo. Yung foam napakanipis na. Yung foam na nag-a-adjust. Coming from
A Drift version 1 user for how many years ba? Mga 4 years. Tagal na, no? Aga natin. Aga mag-shopping. Pwede maganda sa 400. Napakagaan. May bago lang ako sa lock niya. Sa gitna yung lock. So dito, merong Revolt Garage Shop yan. Pwede kayo bumili ng gulong, battery, accessories, change oil, PMS. Dito naman, Imprint Customs, mga apparel. Riding gear dito naman. Cafe and billiards. So let's go. Open na sila. So ito na yung supplies natin, no? So hindi mahulog, no? Napakaraming tape niyan. Let's go. Ay! Hiyap na may karga. Nataihan pa ng ibon, no? Kung suswerte ka naman, swerte siguro yan. Swerte. Tindi. Ang tindi ng traffic. Kaya napakasarap magmotor. Tapos nakakalimutan ko minsan na meron akong helmet. Sa sobrang ganda ng Covered Carbon Drift V2. Ang haba, no? Covered Drift V2 version 2. Nakakalimutan ko. May helmet pala ako. Sobrang comfort niya. So ito, gamit naman tayo ng CX-4RR na maingay. Ito yung naka-SC ng CX-4RR. Mapapansin nyo, biglang umingay kasi naka-shorty na to. Yung last na ginamit natin, mahaba yung exhaust. Woo! And syempre ang binabayaran sa Covered is being the top 5 safest in the world sa Billy Crush helmets ng 2023. So malaking karangalan yun, masabihan ka na top 5 safest helmet, di ba? Lalo tong version 2, nakapasa siya sa highest standards ng European safety standard, yung ECE standards. Pag nakapasa ka doon, talagang tested nila for safety. Kaya pwede rin na rin itong gamitin sa mga small competitions. And syempre, kaya ka rin bibili ng helmet na pricey and branded. Hindi lang dahil sa forma at dahil magaan, kundi dahil sa safety features nito. Meron kang peace of mind na just in case of accident, syempre, yung protektado yung ulo mo. So doon ka magiging safe dahil protektado yung ulo mo. And yung price niya, hindi siya sobrang pricey compared sa ibang counterpart na brands. Pero yung safety, nandun. Yung forma, nandun. Yung wind protection, nandun. Yung wind noise control. Yung ventilation. Para sa akin, yung presyo nito na 22,900 SRP, hindi na masama. Very good na siya kung meron kang budget at kung meron kang pangahalaga sa iyong buhay at ulo. Siyempre, pinakamahalaga yung ulo natin. At of course, kung gusto mo ng mas mura, nandyan yung non-carbon version. 16,900 yung plain solid color. Tapos 17,900 yung may graphics. So maraming choices kung para sa akin. Kung practical lang ako, mas pipiliin ko yung solid and may graphics. Pero kung may extra budget ka at mahilig ka mag long ride, sobrang sulit nitong carbon kasi ano, grabe, napakagaan. Di ko maramdaman na naka-helmet ako. So nag-enjoy ako sa new helmet na to, and this is now my new favorite helmet for 2025.